Pinangangambahang madamay ang nasa 200,000 Pilipino sa Taiwan sakaling lumala ang hidwaan ng Taiwan at China. Pagtitiyak naman ng Taiwanese government, may mga nakalatag silang hakbang para maging ligtas ang mga Pinoy roon. Ang mainit na balita hatid ni June Veneracion. Isa sa 3 Pilipino na nagtatrabaho sa Wangfang Hospital sa Taipei, Taiwan, si Dr. Annie Lee. Nakapangasawa na siya rito ng Taiwanese at meron ng 2 anak sa 3 dekadang paninirahan dito. Sa kabila ng pangamba sa tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, hindi raw sila nagpapaapekto ng kanyang pamilya. Pero kung sakali, nakahanda raw silang mag-impake kapag lumala pa ang sitwasyon. Siyempre, evacuate ako sa Philippines. Sa taya ng gobyerno ng Pilipinas, nasa 200,000 ang mga Pinoy na nasa Taiwan. Tiniyak ng Taiwanese government na hindi nila papabayaan ang mga Pinoy na itinuturing nila na malaking bahagi ng pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Of course, Taiwan and the Philippines also have different consultative channels, and this allows us to have deeper cooperation and discussions about disaster prevention and also disaster mitigation, to make sure that when there is an emergency or a conflict, everyone will know what to do to best protect themselves. And this includes Filipinos in Taiwan as well. 也会做好一个负责任的这个角色去。 If unfortunately something really did happen, our government will do everything we can to help, whether they're students, workers, or someone who married to Taiwan. We will do everything to ensure their safety and to assist if such actions is needed. Sa mga kalsada, sa mga establishment dito sa Taiwan, karaniwang makikita yung ganitong signage. Air Defense Shelter para maging guide ng mga tao kung saan sila dapat pumunta sa oras ng emergency. Bukod sa mga signage, meron ding website na pwedeng tignan. Dito makikita ang mga shelter at iba pang tips kung ano ang dapat gawin kapag nagkaroon ng kaguluhan, pati na rin ang sakuna. Kung sakaling mauwi sa gera ang gulo sa pagitan ng Taiwan at China, isa sa mga mahalagang papel na gagampanan ang mga medical personnel. Isa sa mga dekalibreng ospital sa Taiwan ang pinagtatrabahuan ni Dr. Annie. Pagmamayari ito ng gobyerno pero pinapatakbo ng pribadong sektor. AI-powered ang kanilang mga medical equipment. Moderno man, pero problema sa ospital ang kakulangan ng mga nurse. Bagay na nararanasan din daw ng ibang medical facility sa Taiwan. We can work together, nurse and many things. Ang kinalulungkot ni Dr. Annie, pwede naman daw sanang tumaas din ang kalidad ng mga public hospital sa Pilipinas. Ang problema, ang pondo nauuwi lang sa bulsa. Siguro pag ang corrupt is less, mas gaganda ang Philippines. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA News.